Pag-usapan nga ho natin ang usapin ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrol dahil sa gusto sa gitnang silangan at posibleng epekto nito sa mga bilihin, pati na rin po sa ekonomiya ng ating pong bansa. Ating makakausap ang ating sa tuwi-tuwi tinatawagan, kinukonsulta sa usapin ng ekonomiya, si Sir Michael Ricopfort, isang economist. Sir Michael, magandang umaga. Sir Mike, kumusta na ho kayo? Good morning. Si Orly po ito sa DCWB Radio na TV pa. Good morning po, Carly, at thank you po mga taga-subaybay po. Maraming naggigiit na dapat suspindihin muna kung hindi man tuloy tanggalin yung buwis dahil yung nakikita nila pinakamabisang paraan para hindi tayo maapektuhan ng mahal na presyo ng produktong petrolyo. Humataw ngayon linggong ito dahil na rin sa gusto sa gitnang silangan. Hindi ba talagang pwedeng ibigay iyon ng pamahalaan para sa mga mamamayan, Sir Mike? Pahirapan po, Ka-Orly, kasi matagal na, parang nagiging cycle po to pagka tumataas yung presyo ng langis, no? Every so often, nangyayari yan. Hindi po basta-basta. Meron mo po mechanism. Halimbawa, pagka may umabot po sa threshold yung presyo ng langis sa world market. $80. Oo po, doon pala po yung pagkakataon na pwede po ibaba yung yung nasasad na buwis, yung nasasad na batas yung buwis na excise tax. Pero kung yung halimbawa yung talagang ang tagal na pong inaral yan kasi parang yung base nga po doon sa study pagka yung inalis po sa pangkalahatan yan mawala lang tayong pamalahan kasi dahil ultimo yung mga may kaya may exempt din, no? Yung mga may kakayanan magbayad ng buwis. Kasi sir, kaya ko nababanggit siguro ating mga kababayan yan. Unang-una, hindi naman lahat talaga matutugunan, mabibigyan ng ginhawa sa halip na panglahatan. Lalo-talo na, gusto rin naman siyempre makaramdam ng ginhawa ay yung sektor na nagbabayad talaga ng buwis. Ibig sabihin, hindi nakakaiwas na magbayad ng buwis dahil tatanggapin pa lang ang sweldo, may bawas na agad. Ito yung middle class. Hindi na lagi ho naapektuhan ng pagbabayad ng buwis. Sana naman din sa pagkakataong ito, makaramdam sila ng ginhawa. Hindi ba pwede yung ganun, Sir Mike? Kasi marami na pong utang yung bansa natin, Ka-Orly. Yun po yung iniingatan po ng ng iba't ibang kahit yung mga previous na economic team, no? Itong Kenneth, yung previous, kasi dahil may budget deficit po yung pamahalaan, labis po yung ginagastos kaysa kinikita, yung kita niya yung buwis, tapos syempre ginagastos niya yung pambayad sa yung mga gastusin araw-araw, yung papagawa sa daan, yung papasweldo sa mga mga government employees, pati sa lahat po ng gastusin. Kumbaga, kaya nga po di ba hindi naman popular kung mag-introduce ng bagong buwis o kundi magtaas ng taxes, no? Kaya ayun po, medyo talagang pahirapan talaga yung wini-weigh po talaga mabuti yun, no? Pinoprotektahan yung recurring sources na income ng pamahalaan at pero yun po yung naging stance, no? Pero siyempre ay tama, yun po yung kumbaga sino ba naman yung di ba, yung kumbaga ang popular doon, di ba, yung alisin yung buwis na yun, di ba? Parang ganun din po yung walang buwis, ayun po talaga yung popular. Kaya talagang wini-weigh po, it's really a delicate balancing. So bagay, tama ka rin Sir Mike dahil sa ilang mga nakausap natin kung ang solusyon sa mataas na presyo ng produktong petrolyo ay yung buwis, talagang mukhang wala katapusan. Tama ho kayo, walang katapusan ang pag-solusyon niya. Ang pinakamabisa pa rin talaga kung ang nakaka-apekto sa atin yung produktong petrolyo. Pag-aralan natin kung paano tayo makakawala diyan sa ating pagsandal, no, sa petroleum products sa pamamagitan ng paggamit ng mga makabagong teknolohiya para maiiwas tayo dun sa produktong petrolyo o fossil fuel. Paano siguro para tangkilikin yung mga bagay na maaari makatulong sa atin na hindi kinakailangan ng ang petrolyo, Sir Mike? Opo, tama po yun, Ka-Orly. It's really, yun, yung shift to renewables. Actually, ginawa na yan ng ating bansa, no? Kahit na for the past at least 30, 40 years, nakita naman natin na, example po sa Mindanao, no? Ang karamihan po ng kuryente ng Mindanao, hydro. No? Yung doon sa Maria Cristina Falls. Pero syempre may trade-off din po yun. Pag tagtuyot, nauubusan, yung supply naman ng kuryente doon dahil kulang yung tubig, yung mahina yung pressure,
mas yung at some point kalahati do sa isang area sa Mindanao, hydro, pero at some point diniversify din. Pero yun po yung punto doon, na tama po yung sabi ninyo, hangga't maaari bawasan po yung reliance ng bansa natin sa imported na crudo, no? At ngayon yung teknolohiya ngayon nag-shift na to renewables like wind, offshore wind, solar. Tapos yung iba naman like geothermal ay renewable din 'yon, no? Kasi geothermal for a long time we're number 2 in the world, no? Ngayon number 3 tayo, medyo naunahan tayo ng Indonesia. Pero yun, ganun po yung naging shift, no? Kasi matagal na natin challenge yan. The Philippines imports almost all of its oil. Green nyo po, per day, ang demand po natin, almost 500,000 barrels of oil per day. Ano po yan? Parang ang import bill po natin, imagine nyo po kung yung presyo ng langis, mga ngayon, at least ngayon, pero medyo bumaba po yung presyo ng langis sa world market, no? Yun po yung parang irony, no? Dahil alam niyo po ba, kahapon pagbukas sa merkado, 24 hours ago ganito, mag-aalas 6, sumipa po yun ng $78 yung Nimex oil. Ngayon, $68 na lang bumagsak. Ano po? Yung world price na langis, bumaba po. Magkano po inabot? Ngayon po, $68 na lang. 68. From 78, last week yata ako na nagkakamali, kaya naging 5 piso dahil $78 per barrel ang crude oil. Bumaba ng $10. Opo. Kahapon, first day of trading. Opo, pagbukas, nagpanic, nag-60, Ay, good news yan. Magandang balita yan. Sana magtuloy-tuloy, ano? Opo, yung tama po yung ka-hourly. At least, ayun po yung update natin sa world market. Good. Bumaba po. Kaya at least medyo, 'di ba yung nga po, medyo inutay-utay nila yung di ba? Staggered yung pagtaas. Parang at least naman na yun, parang naman yun, parang masusustain yun dahil bumaba po yung world. Yung bring po $10. Kung yan ang development, wala tayong mamasamain dyan. Well, that's a good start for this week ng trading sa world market. Sir Mike, itong bukod dyan sa usapin na lang, maraming nagsasabi na tulad ng bansang Pilipinas, talagang apektado tayo pag mayroong konting iringan yung saber rattling na ginagawa ilang mga malalaking mga bansa, lalo na yung mga oil producing countries like Iran. Bagamat konti lang naman yung ating nakukuhang crudo roon, yung isang lugar na dinaraanan ng mga produktong petrolyo na Strait of Hormuz na nagkaroon ng speculation, talagang duda pa lang, pinag-usapan pa lang, apektado na ho tayo. Hanggang saan kaya magiging epekto sa atin, considering na tulad nga ng binabanggit ninyo, unti-unti naman nakakabawi na pala tayo ang presyo nito sa panindigang pamilihan? Opo, kasi tama po yun, ka-Orly. Medyo ingat-ingat din dahil sana naman yung wag i-block yung Strait of Hormuz na yon, no, sa Middle East, no? Kasi yun po ay nasa territory, nasa Iran po yun eh. Yung kung biglang isang araw bigla niya i-block yon, i-disrupt yon, kasi yung Middle East sa buong mundo, it produces about 20% of the world's oil. So, karamihan nadaan po doon sa Strait of Hormuz, no? Yung narrow passage na yon, no? Papunta doon sa mga Middle Eastern countries. Kaya iniingatan po natin yung pag-monitor din, no? Kasi hindi natin ma-predict yan, mga decision nila yan, no? Kung sakaling umabot sa puntong gano'n, no? At for the past, since last year, talagang inaalala rin po yan ng world market ng ng mga world markets natin, no? Dahil yun parang wait and see kung nagkaroon silang konting response, no? Yung nagpadala sila ng 6 na missiles papunta do sa base ng Amerika sa Qatar, pero na-intercept naman po ng bansang Qatar. Kaya bumaba rin yung oil. Ganun po yung naging reaction eh. Tsaka it goes to show na kasi pababa yung oil, it's still among the lowest in like 3.5 years, no? Kasi ultimo nung nagsimula yung Russia-Ukraine war, nagsimula yan 92. Tapos nag-peak po yan ng biglang in 2 weeks. Naggera sila, nag-130. Tapos hanggang sa bumaba yan, dahil nga bumaba yung world economy, nagtaas silang interest rates. Sadya pinataas dahil mataas po yung inflation ng 2022, 2023, hanggang sa last year, nagtaas ng interest rates yung
yung US at yung mga central banks sa buong mundo, naging matagumpay sila na pababa nila yung bumagal yung world economy. Tapos ultimo yung China, bumagal din po yung ekonomiya ng China. China is the biggest importer ng oil at maraming commodities, no? At being the second biggest economy, kaya bumagal din po yung demand, no? At ngayon lalo pa pong babagal kasi yung world economy kasi dahil po doon sa yung mga tariffs, higher tariffs and trade war ni Trump. Kaya yung bago po nag-emerge itong panibagong gera between Israel and Iran. June 13 lang po yan yung Friday the 13th, no? That was like 11 days ago. Kaya medyo well-supplied before that. Talagang well-supplied yung demand and supply Parang well-supplied yung world market na langis. Nagtataas nga po yung OPEC ng 411,000 barrels per day starting July. Kaya nagkaganyan din po. Parang it goes to show, malambot din po yung demand sa world market. At least medyo consolation po natin yun. Pero siyempre, when we're on our toes, ayaw naman natin kasi mag-escalate yung gera na to at magkaroon ng supply disruption. Ayun. Anyway, at least we have something good to start with ngayong linggong ito. Sabi nyo ngayon bumaba ang sana magtuloy-tuloy lang. At at the same time, kailangan din siguro natin gawin, tuloy natin na pag-uusapan, nalala ko pa binabag nyo, Sir Mike, patatagin natin yung ating sektor na kayang-kaya natin kontrolin tulad ng agrikultura para hindi tayo maapektuhan itong mga pangyayari ito. Sir Mike, maraming salamat sa ulitin po at magkakumustahan po ulit tayo. Pakitimbre nyo na lang ulit kung anong magiging takbo ng kalakalan bukas hanggang sa last day nitong linggong ito para mabantayan na natin pare-pareho. Opo, at least this is a welcome development. This is the lowest for the world price. Since June 13, mula na nagsimula yung gera na to, medyo lumalapit na po siya sa pinanggalingan niya. Sige po. Sir Mike, thank you at magandang umaga. Sa ulitin po, ingat kayo palagi. Thank you po sa inyo. Maraming salamat po, Ka-Orly, at sa inyo taga-subaybay. Si Sir Michael Rico Portes, sa pong ekonomista, ang inyo pong napakinggan.